Susunod po, Tinapay ng Kristo, page 20.
Bilang po, malaki sa higit, page 138. Dahil araw ng aming pagkakas
Yung bilang po, mananabahan, 139. Tayo pong lahat ay magtitindig mga kapatid at mag-alay tayo ng ating dalangin sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, muli pong sumapit ang mahalagang pagkakataon upang kaming lahat na iyong mga hamak na lingkod ay muling pinisan sa ilalim ng isang bubong upang sa araw na ito ay muli po naming isagawa ang aming tungkuling pananambahan sa iyo pong banal na kalagayan. Salamat po, Amang Banal, sa nagdaang mga araw na pinuspos mo ng mga pagpapala ang aming mga hiram na mga kalagayan. Salamat po sa buhay naming tinataglay na hanggang sa mga sandaling ito'y nananatili ang mga kasiglahan at ang mga kasariwaan ng aming mga pag-iisip. Salamat po sa mga pagdaloy ng mga biyaya sa araw-araw na patuloy naming tinatangkilik at tinatamasa upang aming mapangasiwaan ng may kaayusan ang aming mga pagdadala ng buhay.
Sa iyo nagmumula ang lahat ng mga bagay na amin pong tinatanggap upang manatili rin ang mga kaligtasan at ang mga katiwasayan sa aming mga pamumuhay. Kahit marapat lamang na sa umagang ito ay maiparating ang iyong mga alipin, ang aming taos sa puso, pasasalamat, diyan po sa iyong damong kaitaasan. Bagaman ang bawat isa sa amin ay lubos na nananampalataya, na wala kaming maipambabayad sa iyo, Panginoon, kung ito'y aming ibabatay sa mga bagay na material na aming tinatangkilik. Sa iyo nagmumula ang lahat ng mga bagay na aming pong tinatanggap, kaya wala rin kaming maibabayad sa iyo, Panginoon, kundi ang aming mga katapatan at ang aming sama-samang pagkilos upang maisagawa namin sa araw na ito ang tanging kaparaanan na iyong hinahanap sa buhay ng iyong mga tunay na mananamba, nang kami tipunin ang aming mga pagpapahalaga sa tungkuling tinawag mo sa amin sa loob ng iyong munting bayan, na sa umagang ito lahat ng iyong mga alipin mula sa iba't ibang mga dako ay nagpaparating ng aming mga pasasalamat sa pamamagitan ng mga pananambahan na aming isa sa katuparan sa araw na ito. Naway makarating sa iyong banal na kaitaasan bilang isang mabuting handog ang mga tinig ng mga pag-awit na nagmumula sa labi ng iyong mga hamak na alipin. Buong pagmamalaki din namin ipinatatanaw sa iyo, Panginoon, ang aming mga pagsasama-sama, ang aming marugdog na pagkakaisa upang aming maisagawa ang gawain pananambahan, ang pagkakaisa ng aming mga puso at ng aming mga isipan upang kami po ay sama-samang makapagsagawa ng aming mahalagang tungkulin sa araw na ito. Kayo din, Ama, naway maging isang mahalagang tanawin na iyong matatanaw ang mga kasabikang nadarama ng aming mga kaluluwa sa umagang ito, sapagkat muli kaming mabibiyayaan na makarinig ng mga butil ng iyong mga salita na siyang bumubusog sa aming mga kaluluwa. Patnubayan mo, Panginoon, ang kabuuan ng pananambahang ito, hindi lamang maging isang paraan ng aming paghahandog at pagpapasalamat, kundi maging pagkakataon na rin upang ang bawat isa sa amin muling makatanggap ng iyong mga payo at mga salita na siya naming magiging gabay at pamantayan sa patuloy naming paghiram at pagdadala ng aming mga hiram na buhay. Panginoon naming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito, bago kami tuluyang magpatuloy sa aming mahalagang gampanin, aming iniharap sa iyo, Panginoon, muli ang kalooban ng aming mga kalagayan, ang aming mga pagkataong loob sa pamamagitan ng aming mga abang mga kaluluwa, na kung saan ay minarapat mo itong kasangkapanin upang kami kilalanin sa lahat ng mga araw na dumaraan sa aming mga buhay. Narito, Panginoon, at aming binubuksan sa iyong mapanuring mga paningin ang kalagayan ng aming mga kalooban. Buong pagmamalaki naming muling ipinatatanaw sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga mabubuting mga gawain na aming pong nilakaran sa loob ng lumipas na 1 linggong panahon. Natatala sa aming mga kaluluwa ang mga butil ng mabubuting mga gawa na siyang bunga ng aming mga pagpapahalaga sa lahat ng iyong mga kautusan at mga pamantayan. Kaya hindi naman ay dinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang mga mahihinang bahagi ng aming mga pagkataong loob, ang mga pagkukulang, karupuan at mga pagkakasalang naging bahagi rin ng aming mga araw. Ipatawad mo sana, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin ang lahat ng mga bahid dungis ng mga pagkakamaling naganap sa aming mga katauhan, upang sa pagpapatuloy pa ng mga araw, manatili, Panginoon, ang mahalagang pag-asa na aming mapangahawakan na kaming maging karapat-dapat pang maging bahagi ng iyong sambahayan, mga lalaki at mga babaeng nananatili sa pag-asa
sa pagtanggap ng pangako mong buhay na walang hanggan. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito, patnubayan mo po ang bawat isa sa amin. Hindi lamang kami na mga naririto ngayon, kundi maging ang iba pa naming mga minamahal na mga kapatiran mula sa iba't ibang mga dako, mga lokal at mga bansa na kanilang mga kinaroroonan. Ipamahagi mo sa bawat isa sa amin ang iyong mga dakilang mga pagpapala, mga kagamutan sa mga karamdamang maaaring dumadalaw din sa kalagayan ng iyong mga hamak na alipin, mga pag-asa sa mga isipang maaaring sa mga sandaling ito ay tinataglay, mga pagbigat ng mga suliranin na maaaring tinataglay din ng bawat isa sa amin. Ipatanaw mo sa amin, Panginoon, ang lahat ng mga kasagutan sa mga magbibigat na mga isipin na paminsan ay dumadalaw rin sa kalagayan ng iyong mga hamak na mga alipin. Sa tuwi-tuwi na, Panginoon, ikaw ang siyang laging manguna at magpakahayag-hayag sa pangangasiwa ng aming mga buhay upang ang mga panahon naman at kalakasan na aming pong hinihiram magkaroon ng kahalagahan sa aming mga sarili, magamit namin hindi lamang sa pangangasiwa ng aming mga material na kalagayan, kundi lalong higit sa mga bagay na patuloy pang makapagdudulot ng kaunlaran ng aming mga pananampalataya. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito magpapatuloy kami sa aming mga gawain na handa kaming sama-samang magbigay halaga sa mahalagang paksa na iyo pong ipinahatid sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa aming Panginoon, patnubayan mo ng iyong dakilang Espiritu upang magkaroon kami ng lubos na kahandaan at kagalakan sa bagay na aming isa sa katuparan. Nawa, katulad ng palagiang nagaganap, ang iyong nawang mga salita ay matanim ng malalim sa aming mga pagpapahalaga, hindi lamang maging sapat na ito'y marinig ng iyong mga alipin, kundi ito po siya maging gabay at mga pamantayan, magkaroon ng mahalagang bunga sa aming mga pagdadala ng buhay, maging dahilan nito upang patuloy pa na marami kang matanaw na mga mabubuting mga bagay sa buhay at kalagayan ng iyong mga hamak na mga alipin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng ito, aming hinihiling, pinasasalamatan sa taring pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Magandang araw mga kapatid sa lokal na ito at gayon din sa ating mga kapatiran sa iba't ibang mga dako, gayon din ang ating mga kapiling ngayon sa pamamagitan ng ating live streaming iba't ibang mga bansa. Ngayon ay bumabati sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng ating pagsasama-sama, ikatlong paksa sa buwan ng Abril 2020. Mabilis na lumilipas ang mga panahon at tayo naman sa ating habang magagawa, hindi pa rin lumilipas sa ating mga paghahangad na makapagsagawa pa rin tayo ng paraan ng ating pasasalamat at pananambahan sa ating Panginoon. Binabati natin ang ating mga kapatiran sa iba't ibang mga lokal. Magandang araw po sa inyo. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng ating kinalagang paksa na ito'y maiksi lamang, kaya atin pong pahalagahan at panabikan na sama-sama po nating maunawaan. Ang paksa pong ito ay ginawa, nilikom at binuo upang maging isang halagang aral at gabay para sa ating kapatid na Ruben Cebu. Paksang ito, ang saro ni Kristo na siya ring inuman ng kanyang mga lingkod. At ang malaking pagkakaiba sa saro ng
diablo o demonyo. Ito mismo yung salitang ginamit po sa Bible, demonyo, ayon sa Biblia. Ulitin ko po muli, isang mabilis na basa. Ang saro ni Kristo na siya rin inuman ng kanyang mga lingkod at ang malaking pagkakaiba sa saro ng demonyo ayon sa Biblia. Medyo malaliman po yung ating pag-aaralan ngayon. Saro, madalang po nating marinig ang salitang saro, pero bigyan po natin ng isang short description o definition. Pag sinabi pong saro, ito po'y madalas na binanggit sa mga pahina ng Bible. Ito po sa ating pang-araw-araw na buhay, ang katumbas lamang po ng salitang saro, ito po yung ating baso na inuman. Ngayon, bakit napakahalaga ng baso o tasang inuman sa buhay ng tao? Alam niyo po, sinasabi ng mga marunong, ang tao raw, kaya nating tumagal ng walang pagkain, solid food, ngunit hindi tayo tatagal kapag walang inumin ng tubig. Yung ibang mga nagpapasting, kaya nating mabuhay even up to the extent na hanggang 40 days nang wala kang kinakain solid food, pero yung tubig mahalaga. Kung naaalala natin yung mga nagdaang mga kalamidad, mayroong araw sa Baguio nung lumindol ng malakas sa Hyatt Hotel, for so many days na nagdaan, 18 days yata, mayroong tao doon na nabuhay nung hinukay. Ang naging pagkain niya ay patak lang ng tubig mula sa ulan. Ngayon, yun namang na-recover na yung mga batang baseball yata yun, team ng baseball na umulan ay napasok sila sa loob ng kuweba sa, hindi ako nagkakamali, sa Indonesia. Kasama yung coach nila. Habang umiiwas sila sa baha sa loob ng kuweba, napaloob sila ng pagkalayo-layo hanggang sa hindi na sila matrace. Pero yung kanilang coach, matalino, ginabayan yung buong team. Alam nyo, ang bumuhay lang sa kanila ay mga patak lang din ng tubig. Kaya anong ibig sabihin natin, sa buhay nating tao, mahalaga yung liquid. Kaya nga yung dugo, sinasabing fluid of life. Yung tubig, kahit wala ka nang makain pala sa buhay, kaya kang buhayin ng tubig. Okay, ano ang relasyon nito sa buhay natin sa espiritual? Yung saro, yan ang magbibigay sa iyo ng continuous supply ng liquid when it comes to material thing, yung tubig na iniinuman natin, o kaya kape sa umaga. Mahirap magtimpla ng kape sa ano lang sa kamay, napapasok o kung saan. Kaya ang mundo nag-develop ng talagang universal na lagayan ng tubig. Yan nga po yung baso, yung tasa, o yung tinatawag na saro. Ngayon, religiously speaking, pag sinabing si Kristo ay may saro, nire-represent ng mga pahayag ni Kristo sa loob ng banal na kasulatan, yung dalawang mahalagang bagay na pumapasok sa buhay ng tao, yung tinatawag na tinapay, yun daw yung salita. Ano po, yung saro, sa malalim ng mga pahayag sa Biblia, yun daw yung simbolo ng dugo na dumanak sa kanya, hindi naman dumanak, yung lumabas, yung kanyang itinubos sa kasalanan ng mga lingkod. Kaya nga yung iba pag nagsisermon, ito niya, ang tinapay ni Kristo, ito ang dugo ni Kristo. Ibig ko sabihin, pang maiwasan natin ay sobrang lalim ng intindihin. Ano ba ibig sabihin ng sarong ito, lalo mga kabataan? Wala na maipaksa ika si Brad Ruben, saro-saro na lang. Alam ko ika, saranggola. Pero hindi natin maaaring takbuhan o iwasan, kaya kailangan maunawaan natin ano ba ibig sabihin ng saro na binabanggit sa Biblia. Kung sa material po, kailangan natin ng tubig. Sa spiritual, meron ding saro na siya nagbibigay ng supply sa atin ng buhay. Water is life. Di ba sabi natin kanina, pag walang tubig, mamamatay ang tao. Sa spiritual, ang nagbibigay sa atin ng buhay, ang continuity ng buhay natin na galing sa Diyos, nanggagaling sa saro
ni Kristo. Ano ibig sabihin? Yung kanyang pagpayag ng Diyos na araw-araw ay buhay ka, na tuwing gumigising ka sa umaga, pagdilat ng mata mo ay talagang ikaw ang makapagpapatunay na, yehe, buhay pa ako. Yan ay dahil mayroong kang buhay na nanggagaling sa sarong pinanggagalingan. Galing po sa Diyos at kay Kristo. Ibig sabihin, malalim na salita yan, habang nabubuhay ka, ang buhay mo ay nanggagaling sa saro ng tubig o sa saro ng buhay na nagmumula sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Ngayon, medyo palalalain natin ang sitwasyon. Sabi ng paksa, ang saro ni Kristo, siya nagbibigay sa atin ng maayos na buhay. Ano po? Itong ating maayos na pamamahala sa ating sarili, yung relihiyon, yan ang kasama sa nagbibigay ng mabuting buhay sa atin, yan ang saro. Ang saro daw ni Kristo, ininuman ng mga lingkod na malaking pagkakaiba sa saro ng demonyo. Mamiyaya sa bandang gitna, magmi-mix up. Ngayon, simulan na nga po natin. Kanina pa tayo saro ng saro. Ano ba yung mga pahayag sa Biblia na nagbabanggit tungkol dito sa saro o gamit sa pag-inom ng tao? Meron pong dalawang klase ng saro, isang material na saro at sarong espiritual. Mateo 26:27. Mainit talaga dito. Dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsinom kayong lahat diyan. Ito ba isang tagpo, isang piging. Meron po saro at sinabi magsiinom kayo. So, ibig sabihin, yung saro na yon, material kind ng saro, inuman, tasa, kopa, o gamit sa pag-inom ng tao. Yan po yung material na uri ng saro. Ano po yung spiritual namang saro na binanggit sa Biblia? Malalim na pananalita, matalinhagang pananalita na mayroong spiritual na saro. Puntahan po natin Isaiah 51:17. Gumising ka, tumayo ka, O Jerusalem. Uminom ka sa kamay ng Panginoon, sa saro ng kanyang kapusukan. Iyong ininuman ang saro ng pangpagiray at iyong sinaid. Ang kalagayan po ng Jerusalem, nalasing sa buhay na material, sa buhay na kanilang dala-dala. Uminom daw po sa saro ng pampagiray. Ibig sabihin, alak. Ano po? At hindi lang tinikman, inubos. At iyong sinaid, yung saro ng pampagiray. Ngayon, nung mahirati ang Jerusalem sa ganong pagkalasing, ang sabi, gumising kayo ka. Ibig sabihin, magbago ka, ayusin mo ang buhay mo, magtino ka, uminom ka sa saro ng Diyos. Ang gamot, kapag ang tao ay napapariwara, kapag ang buhay ng tao ay hindi na nalalagay sa maayos, ang sabi po, gumising ka at ikaw ay uminom sa saro ng Panginoon, sa saro ng kanyang kapusukan. Yun yung mapusok. Mapusok ang saro ng Panginoon. Ibig sabihin talagang mainit yan, marundog yan. Posible sabing mapusok ay galit ng Panginoon. Ang Panginoon ay lagi nakabantay at nagagalit, mapusok sa kanyang pananaw sa kalagayan ng buhay ng tao na haliligaw. Kaya sabi, gumising ka, tumayo ka, magbago ka, sa halip na saro na mawalang kwentang buhay ang iyong iniinuman, uminom ka sa saro ng kapusukan ng Diyos. What does it mean? Ano ibig sabihin po niyan? Ang sarong binabanggit dito ay hindi yung sarong inuman na material. Anong araw? Maaring gintong saro, merong silver, yung pilak na saro. Ito pong binanggit dito ay isang halimbawa, matalinhagang pananalita
na ang Diyos ay merong sarong ipinaiinom sa tao na siyang panggagalingan ng matinong buhay. Sa buhay po, sa ibabaw ng daigdig, dalawang klase ang buhay. Isang buhay na pariwara, isang buhay na walang patutunguhan, kundi pagkamatay. At yung kabila pong klase ng buhay, buhay na maayos, buhay na matuwid sa pamamagitan ng pag-inom sa saro ng Panginoon. Ibig sabihin, naglilinaw na. Sana. Ang buhay natin ay inihahalin tulad sa pag-inom. Ang buhay natin araw-araw and everyday, tayo po'y nakikiinom sa pagpayag ng Diyos, saro ng Diyos. Habang ikaw ay pinaiinom ng Diyos ng buhay, paggising mo araw-araw, ibig sabihin, inaalalayan ka ng Diyos. Ngayon, the other way around, kahit ang tao walang Diyos, hindi nagdadasal ang tao, walang paniwala sa Diyos, nabubuhay din naman. Ang nagpapainom naman sa kanya ay saro ng demonyo. Kaya dalawang klase. Ang pinanggagalingan ng buhay sa daigdig. Buhay na galing sa saro ng Panginoon, sa saro ni Kristo, at buhay na nanggagaling sa saro ng demonyo. Paminsan-minsan nakakalito dahil nagsasama yan minsan. Ng isang matuwid na tao, maaaring magkaroon ng mahalubilo, pabarkada, kaibigan na galing sa iba. Ang medyo ikinatatakot ng ating pag-uusap, baka mamaya sa buhay nating inaalagaan, sabi nga ni Jose Rizal, sabihin mo sa akin kung sino ang iyong kaibigan at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Kung paano mo i-manage ang ating buhay. Medyo pinapaalalahanan lang tayo ng ating paksa na sa ating pakikiramay, pakikisalamuha sa tao, sa ating paligid, baka mamaya ay sa halip na sa saro ng Panginoon ka umiinom, ay sa saro na pala ng Diablo ka nakikinom. Yun lang yung short message na gustong ihatid ng ating paksa. Manatili tayo, lagi natin pahalagahan na doon tayo humihiram o kumukuha ng ating buhay mula sa saro ng ating Panginoon. Magkaroon pa tayo ng dagdag ng mga pagpapaliwanag. Bakit malaking kamalian ng ibang mga ngaral ang pagtuturo na ang saro na iniinuman ng kanyang mga alagad ay literal o material ayon na rin kay Kristo. Mayroon po mga religion nagtuturo na Santa Cena. Tulad halimbawa ng otsa. Yun yung tinapay. Sa tuwing magmimisa, nakapila yon. Yun yung kasi parang nire-reenact nila yung nangyari, yung sinabi ni Kristo. Sabi kasi ni Kristo, alalahanin niyo ako sa pamamagitan nito sa tuwing kayo magkakatipon. So ang ginawa ng ibang tao, sa tuwing magmimisa, sa tuwing mananambahan, yung pananambahan na yun na walang kinakaing otsa. At pagkatapos, mayroong saro ng alak ng paiinom. So nangyayari na parang nagiging material. Yun nga yung si Mama, o si Ale, talagang kahit na mapatid, pagpunta dun sa gitna, talagang hindi papayag na matapos yung misa na hindi siya makakain ng otsa. Saka makainom ng saro, sapagkat ang naging pagkakaturo sa kanila, wag na wag kang papayag na magsisimba ka na hindi ka makakain ng otsa na yon at ng saro ng alak na yon sapagkat yan ang utos. Alalahanin niyo anya ako sa pamamagitan ng ganitong gawain. Kaya si ating kapwa, talagang pagpupamilitan na makakain ng otsa na yon. So, ibig sabihin, ginawang material. Paano pag hindi ka nakakain ng otsa o hindi ka nakainom ng alak, feeling mo sarili mo para kang pinagtampuhan ng panahon. Parang walang kakwenta-kwenta ang iyong buhay na sumamba ka nga, di ka naman nakakain. So, yun ang ating isa sa mahalagang pinag-uusapan. Ano ba talaga yung tinapay na ipinakakain? Ano ba yung saro na yun na hindi natin dapat kalimutan? Ang saro ng ating Panginoon, yung ba yung alak na iinumin mo pagkatapos ng mga misa? O paano ba ito tinatanggap ng tao? Pakinggan natin Juan 3:23, isang pahayag, dahil dito marami sa kanya mga lalagay na sa likod at sumunod na nagsisama sa kanya. Tuloy natin sa
Mateo 26:39. Pero siguro gaya sa ano. Lumakad siya sa dabo paroon, siya nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumumpas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Nagpapatira pa ako, nananalangin, Ama ko, kung baga maaari lumumpas sa akin ang sarong ito. Ang tao, nagpapatira pa, madalangin, meron siyang tinataglay na kapighatian, problema sa buhay. Ano sabi niya? Panginoon, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Ano ibig sabihin niya sa malalim na usapan? Yung kanyang buhay, during that time, ay medyo mabigat. Ang saro ay simbolo ng buhay. Kung ano yung iniinuman mo sa araw na yon, yun ang klase ng buhay mo. Halimbawa, meron kang kakontrata, Wednesday, gagapasin mo yung 1 hektarya. 1 hektaryang bukid, sa gitna ng init. Kaya habang ginagapas mo yung palay, talagang pagod na hirap ka. During that moment of your life, ang saro na iniinuman mo, yung buhay mong tinatamasa o yung ina-experience ng oras na yun, yun yung buhay na mahirap. Ngayon, itong nananalangin na to, dumadanas siya ng kapighatian, dumadanas ng problema. Kaya pinanalangin niya sa Diyos, Panginoon, baka naman pwedeng palampasin na ito, alisin mo na itong sarang dinadaanan na ito, itong pabigat sa aking buhay, itong problema kong tinataglay, itong dalamhati na ito. Pinapanalangin niya para din tayo. Pagka tayo may suliranin sa buhay, ano yung ginagawa natin? Nananalangin tayo sa Diyos, Panginoon, tapusin niyo na po yung aking problema na ito. Ibig sabihin ng saro, yun yung klase ng buhay na dala-dala ng tao. So this one is an spiritual kind ng saro. Tayo, araw-araw, o yung buhay natin ngayon ay isang buhay, ika nga na may kaugnayan sa kung anong uri ng saro. Ikaw ba ngayon, ano ba iniinuman mo? Saro ba ni Kristo? O saro ng sanlibutan? Anong klase? Ito yung malaking tanong ng ating paksa ngayon. Nananatili ka pa ba na isang lingkod ni Kristo na umiinom sa kanyang saro? Ano ibig sabihin nun? Sumusunod ka pa ba sa kanyang utos? Ganyan lang ka-easy yung ating paksa. Malalim lang yung salita. Pero ibig sabihin nito, yung bang iniwan sa ating saro ni Kristo, bago siya nawala, nananatili bang iyon ba rin ang iniinuman mo? O baka nakikiinom ka na sa saro ng iba. Bumasa pa tayo ng iba pang mga talata. Isaiah 53, 3 hanggang 5. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Tinitinuto ko dyan si Kristo. Isang taon sa kapanglawan at pinasa sa karamdaman, gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mga mukha ng mga tao, na siya hinamak at hindi natin pinalagahan siya. Tuloy, hanggang 5. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Dahil may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos, at dinalamhati. Story po ito ni Kristo nung nandito pa sa lupa. Sa 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. 3 talata, ang mahaba. Pero ibig sabihin nito, nung si Kristo'y nandito pa sa lupa, nakisama, natunghayan ng tao kung paano siya nabuhay, hanggang sa kung paano siya namatay, pinarusahan, inamak daw. Ano ginawa ng mga tao sa kanya? Pinatay, pinaslang. Subalit, nung siya'y narito pa sa lupa, ang kanyang naging misyon, ipakilala
sa tao kung ano yung tamang saro na dapat taglayin. Ibig sabihin ng mga binasa natin na to, naghirap si Kristo. Pinuhunanan ni Kristo ng kamatayan ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga lingkod na kanyang nahikayat sa pamamagitan ng pagpapakilala niya ng ganito, Brad Brian, Brad Oji, Brad Elliot, ang tamang pagdadala ng buhay. Ito yung saro na iiwanan. Ganyan ang ginawa ni Kristo eh. Pero ang tao, habang tinuturuan niya, alang nakikinig kay Kristo, walang nagpahalaga. Ang ginawa kay Kristo, hinuli, pinakuan sa paa, pinakuan sa kamay, sinalaksak ng sibat ang tagliran, nilagyan ng tinig ang kanyang ulo, pinalaulan ng tao ang kalagayan ng ating Panginoong Kristo. Subalit magkagayon pa man, iniwan ni Kristo sa mundong ito ang mabisang saro ng buhay. Yang saro ng buhay na yan, na naghahatid ng buhay na maayos, yan ang nakarating sa atin. Sa pamamagitan ng mabuting kapalaran, sa pinagtagpo-tagpong kasaysayan, sumapit sa ating mga abang kalagayan ang mahalagang pagkakataon na tayo nakainom. Isa tayo sa pinalad na makainom doon sa saro ng ating Panginoong Kristo, which means yung kanyang guidance, yung way of life na kanyang iniwan, ganito gagawin mo, ganyan. Yan ang dapat nating patunguhan at sundin. In short, ang saro ni Kristo, yan ang kanyang kautusan, yan ang kanyang mga dokumento na dapat mong buklatin at isabuhay, yan ang iyong susundin at hindi ang saro ng dyablo. Puntahan natin ang mga huling bahagi ng ating pag-aaral, mga kapatid. Kung sa buhay nating tinataglay ay undecided, meron pong status sa Facebook o sa Friendster nung araw na tawag doon yung parang magulo. Complicated yung status para si Brad Elliot. It's complicated. Bakit? May klase ng buhay na hindi malaman kung saan ka sasamba. Meron po taong ganyan na walang permanent religion. Complicated. Ang sabi ni Kristo, bahagi ng saro na kanyang ipinaiinom, huwag daw tayong maging patutot. Ito yung word na talaga nasa Bible. Patutot means, kumbaga sa babae, pok-pok. Patutot, pangit na pakinggan, ano? Mas pangit pa yung sinabi ko, pok-pok. Ano ba yung sabihin ng babae? Kahit sinong asawa. Sa buhay pala natin, kapag ang pinag-usapan ay paniniwala sa Diyos, dapat meron ka lang isang sarong iniinuman. Hindi dapat complicated. Basahin natin, unang Korinto 6:15 up to 16, mga huling bahagi ng ating pag-aaral. Unang Korinto 6:15. Hindi ba ganyan nalalaman ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Ayan, may mo na. Hindi ba alam na kay sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang patutot. What they mean by the word patutot? Yun po yung ganyan ang tawag sa mga babae ng araw na sa ating modern time, ang tawag ng mga hostess. Ay sino, mister? Ginagawa na po yung sarili. Yan yung patutot. Ngayon, ang malalim na salita dito, kayuan niya sangkap ni Kristo. Ngunit, kukunin ko baan niya kayo bilang sangkap upang maging isang patutot? Ano ibig sabihin? May Kristo ko nga. Ang paniniwala mo naman ni kahit sinong iglesia ay tama. Di ba parang pok-pok? Parang patutot? Para sa iyo, kahit Muslim, maliligtas. Saksi ni Jehovah, maliligtas. In different forms of religion, para sa iyo ay tamang lahat. Mga kapatid, ang ibig sabihin nun, yun yung sinasabi dito na isang klase ng relihiyong patutot. So, paano maiko-correct yan? Paano mo tatama? Sabi niya, huwag na huwag mangyari. Ibig sabihin, mali yun. Mali yung, ang isip mo parang pok-pok na kahit saan ay tama. Yun na ibig sabihin niyan.
Tuloy natin. 16. O hindi ba galing na nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Pagka sumama ka sa patutot, ikaw din ay patutot na rin. Katabi na hindi ka na makauwi sa bahay niya. Kaisang katawan. Sapagkat sinasabi niya ang dalawa ay magiging isang laman. Ganun naman yun, di ba? Barga-bargada yung mga patutot. Pag sinabi, malakas palang kumita doon, Eka. Doon sa nagawin ni Abraham eh. Magkano ba, Eka? Kumikita Eka, 600 a night. Sasama Eka ako, sabi ng kaibigan. Kaya lahat na sumasama sa patutot, after a week, patutot na silang lahat. Ganun lang nagkaka-recruit yan eh. So para palang meron siyang resemblance. Kapag dinala natin ang usapan sa espiritual na kalagayan, ang ating kaluluwa ay nagiging patutot din. Kapag lahat ng paniniwala ay inisip mo tama. Kaya ngayon ay ginigising tayo, sabi kanina, gumising ka, tumindig ka, tumayo ka, uminom ka, sa saro ng Panginoon. Ibig sabihin, balikan natin sa saro ng Panginoon, baka tayo naliligaw na. Baka ang ating paniniwala ngayon ay nakikiride on na rin tayo, naniniwala na rin tayo sa pamamahayag ng iba. I-shake natin yung ating paglilingkod, medyo kalugin natin para matanggal ang mga kontaminasyon ng modernisasyon. Ibalik natin ang ating sarili sa orihinal na pinanggalingan ng ating pananampalataya mula po sa saro ng ating Panginoong Jesucristo. Mga huling talata ng ating pag-aaral, ano ang aral na mahigpit na ipinagbibili ng tunay na mangaral upang makasiguro tayo sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ikalawang Korinto 6:14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi nagsisisampalataya. Sabihin, there are times may kabarkada tayo sa buhay nating material eh. Hindi naman pinagbabawalan na tatang o daddy, pwede ba ako pumunta sa bahay ni ganyan rin? Alam nyo kasi ang iniiwasan natin eh, baka mamaya may mga kapatid tayo magkaroon ng kaisipan na bawal kang makibarkada. Anak, umuwi-uwi ka lang. Ba't napalitaan ko nakikibarkada ka sa isang Muslim o sa isang saksi ni Jehovah o sa isang iglesia ni Cristo? Bawal yan anak. Di ba sabi ni Brad, huwag kang pakisama ng kabilanin. Minsan may mga development na ganyan sa tao eh. Hindi po tayo pinagbabawalan na makipagkaibigan o makipagkapwa-tao habang tayo nasa mundo. We do not have our own public market. Pag nagsungit ka sa tao, nasabihin mo, anak, huwag kang pupunta sa palengke sapagkat marami diyang iba-ibang relihiyon. Bawal sa atin yan. Bakit may sarili ka bang palengke? Wala. You don't even have your own bus company. Pag wala kang pangkotse, mapipilitan ka sumakay sa Baliwag Transit, baka mangyari. Sabi ni Brother Well, huwag kayo magsalamuha sa ibang relihiyon. Bawal sumakay sa bus. Bawal sumakay sa jeep. Hindi po ganon. Sa buhay natin, karapatan, tungkulin, sitwasyon natin na talagang nakakasalamuha ka sa iba't ibang mga paniniwala, iba't ibang relihiyon. Ang ibig lang po sabihin na huwag kang makipamatok, baka mamaya yung pananampalataya ng taong kaibigan mo ay napunta na rin sa'yo. Pinakailangan para kang tubig sa langis. Kahit ihalo mo sa langis, hindi lumahalo. Ganyan ang ating buhay. Pero okay lang na makipagbarkada ka, makipagkaibigan ka sa iba't iba mong mga kapwa dahil hindi mo yun may iwasan. Mag-aaral ka ng kolehiyo, pwede bang sabihin mo, saan po ba sa Pilipinas may eskwelahan na ang mga kakatabi ko'y puro kapatiran ko lang? Minsang religion nagagawa nila yon. Mga Christian school, hindi nila tinatanggap yung ibang religion. Pero tayo, sa ganito nating abang kalagayan, meron kasing ibang mga tao na talagang sobra ang pagiging sagrado ng pag-iingat sa saro ni Kristo. Mali naman po yung sobra tayo na pagbabawalan mo yung anak ng anak. Ayokong makipagkaibigan sa mga bla bla bla.
No, wag ganon. Ang bawal lang sa atin, makisalo ka sa pananampalataya nila. Pero yung makipamuhay ka, hindi mo maiwasan yan. Hindi mo maiwasan. Habang nandito tayo sa lupa, talagang ang kasama natin dito, iba't ibang mga tao. Pero ang tagubilin, ang sabi, huwag kang makipamatok ng kabilan sa mga hindi nagsisisampalataya. Sapagkat anong pakikisama mayroon ng katuwiran at kalikuan? Ito ay delikado to. Pag sinabi ng magulang, nakita mo na anak, hindi pwedeng magsama ang liko at ang tuwid. Kaya hiwalayan mo yung girlfriend mo. Mga gano'n, kaya nagre-rebelde yung anak na dalaga, sabi ng tatay, hiwalayan mo yan. Pwede namang hindi hiwalayan, di ba? Pwede namang maging isa. Nasa management yan, nasa paliwanag yan, anak ganito. Pag kayo ikinasal, hindi pwedeng kayo ay magkaiba ng katwiran. So kung hanggat ikaw'y dalaga, hanggat ikaw'y binata, kung magagawa ng paraan na iplano ng mabuti pag nag-asawa, ang pinaka-sum total, ang pinaka-terminal point, iisa ang inyong pananampalataya. Pang hindi mo kailangang makipamatok, katabi mo sa higaan ay ibang relihiyon, mahirap yun. Pag mulat mo sa umaga, magkaiba kayo ng religion, napakahirap. Samantalang, maaari ka namang nagplano, maaari mo namang inayos. Di mo ba? So, ibig sabihin nito, talaga mahirap paghaluin yung tuwid at baluktot. Ano ibig sabihin? Hanggat as much as possible sa ating pakikisalamuha sa kapwa, huwag maapektuhan yung pananampalataya. Kaya nakikipagbilyar ka sa ibang religion, that's okay. That is normal. Nakikipag-breakfast ka, kapiling ang 13 klase ng relihiyon, that is normal. That is okay. Dahil nag-aharap lang naman kayo sa almusal. Ang bawal lang, yung lahat ng paniniwala nila inadapt mo na. Na kapag Lunes, ikaw ay Muslim, pag Martes, ikaw ay born again, pag Miyerkules, ikaw ay Iglesia ni Cristo, lahat na ng klase ng pananampalataya, sinagap mo na. Parang ang vacuum cleaner. Hindi ubra yun. Na kailangan, gaano man umunlad ang mundo, gaano man umunlad ang mga panahon, maiiwan sa iyong pagpapahalaga. Ang tradisyonal na klase ng buhay, iyan po yung nagmumula sa sarong ng ating Panginoong Jesucristo. Huling talata ng ating pag-aaral, unang Korinto 15:1 hanggang 2. Ngayon, pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral. Mag-throwback tayo. Alalahanin natin ang ebanghelyo ni Kristo na ipinangaral sa atin. Bakit ka ba nandito ngayon? Ba't ka nabautismuhan? Ba't ka nakaupo? Ba't ka sumasamba? That is because doon sa ebanghelyo na tinanggap mo noong una. Ano? Ibig sabihin, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking pinangaral, inyo namang tinanggap, siya naman inyong pinananatilihan. Yan yung tinatawag na continuity. Pinananatilihan. Nandito kayo ngayon sa pamamagitan ng pananatili, pag-adapt, pagpapahalaga sa ebanghelyo o sa saro na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa araw-araw na ating ikinabubuhay, sino dito yung hindi umiinom ng tubig? Wala. In every day of our lives, lagi tayong tumatanggap ng tubig sa ating katawan. Sabi nga ng mga doktor, sabi nga ng agham, ang pinakamalusog na paraan ng pagtanggap ng tubig is at least 8 glasses of water every day. Isang niya, binibilang ko, pag nasa eskwelahan ako, parang hindi ako nakakadali ng 8 eh. Doon, mga 2. Sa umaga, 1. Siguro sa maghapon, baka nakakalima lang ako. Marami kayong tao nakakasunod dun sa 8 baso ng tubig. Pero yun, it only shows, walang taong nabuhay hindi nakakainom ng tubig araw-araw.
Napakahalaga ng tubig. Mula sa tubig, buhay. Hindi ka makakain ng noodles o ng bigas o ng kanin. Kaya ngayong ating panahon ng home quarantine and lockdown, nagkakagilit ang mga tao dahil sa supply. Tao nagagalit sa kapitan, bakit hindi mo kami nilista? Bakit? May mga, ang dapat lang ba ilista yung talaga mahirap? Paano naman kami? Nasabihang mayroon kaming kamag-anak sa abroad, pero lockdown din naman doon, so nagugutom din kami. Yung feeling na akala mo bang mamamatay ka na. Samantalang may tubig pa. May tubig pa. Kung wala mang supply na noodles, bigas, o tamban, o sardinas, so be it. Mga kapatid, maniwala kayo. At ito ipatetesting ko sa aking mga anak. Bawa ko na sila. Mga 2 weeks, tubig. Aprobahan muna natin. Pero, ibig sabihin natin, marami na nga nakasubok nito. Tubig. It gives life. Kaya huwag tayong masyadong sensitibo ngayon na hindi ka nabigyan ng noodles. Hayaan mo sila. Mas masarap yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Pero kung may tatanggapin, salamat. Bukas kahapon may bigay sa amin hindi ko alam kung saan napunta eh. Mga hotdog. Sabi ko nga, baka merong mas mahihirap talaga. Tayo naman pamilya ng mga royal blood at mga mayayaman. Tinatanggap ko na po ang hamon ni Francis Leo Marcos. Papamigay ako ng 4 na kilong kamatsili. Yan ang ating pagdadala ng buhay. Kung tayo masyadong para tayo mamamatay pag walang makain. Hindi diyan nakadesign ang ating buhay. Hayaan mo kung saan napunta yung rasyon, magpasalamat ka. Nakapagbigay ka ng tulong sa ibang tao. Tayo naman naranasan na ba natin magbakbak ng balat ng puno ng duhat para ilaga? Kung kanina mahalaga yung tubig, pag sinamahan mo yan ng balat ng duhat, sisigla katawan mo. Ganun yung pinagagamot sa mga itik na nalalata mga baboy na nagtatae. Sinamahan mo, sisigla katawan mo. At para-paraan lang yan. Para-paraan. So, let us go back to our topic. Buhay. Kahit wala solid food, basta may tubig. At sa ating pagdadala ng ating buhay, meron tayong saro para sa ating material na buhay. Yan yung ating breakfast, lunch, and dinner. Wala man yan, basta may tubig. Ano po? Kaya ka buhay ngayon dahil sa tubig na iniinom mo. Pero sa ating spiritual na buhay, pwede ka rin mabuhay kahit ang sarong iniinuman mo galing sa diablo. Kaya dapat nating ma-identify, kapatid, ano ang iniinuman mo saro na bumubuhay sa iyong kaluluwa. Dapat mong ma-realize, you need to identify na ang dapat mo palang iniinumang saro, magpasa araw na ito ay saro ni Kristo na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Nais nating banggitin ang lakip na pasasalamat ng ating minamahal na kapatid mula sa ibang lokal ng Santa Teresita, si kapatid na Loyola Manggubat. Nagpapasalamat sa Diyos dahil sa paggaling sa karamdaman at sa lahat niyang mga pagpapala. Tulad nga po ng bahagi ng ating mga doktrina at pananampalataya. And anything, everything in our lives na dapat na ipagpasalamat sa Diyos, pagpasalamat natin. Pinagpapasalamat natin sa tuwing dumarating ang anibersaryo ng ating kapanganakan, ang ating birthday, lalo na kapag tayo'y
binibisita ng mga pagkakasakit, at gumagaling sa ating mga karamdaman. Yun ay pagpapala na galing sa Diyos. Kaya ang ating mga kapatiran, tayo din, at kapatid na Loyola, bumalik sa kanyang karamdaman, nagpapasalamat sa Diyos. Kaya tayo nakikiisa sa kanyang pasasalamat, at nagpaparating din tayo ng ating tagalakan dahilan sa kanyang paggaling sa kanyang karamdaman. At ibabahagi po natin ito sa ating pananalangin. So ngayon po, diyan natatapos ang ating pag-aaral na aking pong pinaniniwalaan na naglinaw. Bigyan natin ng konting breakdown. Ano po? Ang saro ni Kristo na siya ring inuman ng kanyang mga lingkod, malaking pagkakaiba sa saro ng demonyo ayon sa Biblia. Ang tungkol sa kanya pinag-aaralan natin, saro yan ang ating buhay. Kaya kabuhay ngayon na hindi lamang dahil sa saro ng tubig, kundi sa saro din ng pamamahala ng ating Panginoong Kristo. Ang relihiyon mo ngayon, ang matuwid mong buhay ngayon, ang payapa mong buhay ngayon ay mula sa iniinuman mong saro ng pamantayan o saro ng mga doktrina ng ating Panginoong Kristo. Iyan nawa ang manatili sa atin. Magandang araw mga kapatid. Uli po tayong magsitindig at mag-ukol ng panalangin sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mahalagang pagkakataon na ito na kami minarapat mo magkaroon ng pagkakataong makaganap ng aming pananambahan. Salamat po sa iyong ipinahatid na aral na tunay naman pong nagbigay sa amin ng lubos na kagalakan, inspirasyon at kaunawaan kung paano bawat isa sa amin ay makapananatili sa tradisyon ng aming pananampalataya na nagmumula sa saro ng iyong pamamatnubay. Nawa Panginoon ay palagi ang maisa-isip at maisa-puso ng mga kapatid ang sa tuwin ay pananatili sa iyong mga kautusan bilang saro ng katotohanan. Ito nawa ang siyang gumabay sa amin hanggang sa patuloy ko po kaming pinahihintulutan na mabuhay pa sa sandaigdigang ito. Ano pa man ang aming kamping kalagayan sa aming mga pagdadala ng buhay, manatili po kaming nagpapahalaga sa iyong dakilang kautusan. Magpapahalaga kami sa mabuting kapalaran minarapat mong maganap sa aming mga buhay. Ang aming pundalangin, Panginoon, patnubayan mo po kaming palagi. So yun nagmumula ang aming mga buhay at kalakasan, naway manatili po sa aming pagtangkilik ang lahat ng mga ito. Kami naman, sa abot po ng aming magagawa, magsisikap na laging makaabot sa iyong mga panuntunan, sa iyong mga hinahanap na mga gawain sa aming pagdadala ng buhay. Kami po'y maglilingkod ng may katapatan habang kami pinahihintulutan mo pong makapanghiram ng aming mga buhay at ng aming mga kalakasan. Panginoon namin Diyos, amang makapangyarihan sa lahat sa mga sandaling ito, tanggapin mo po sa iyong damang kaitaasan ang lakip na pasasalamat ng aming minamahal na kapatid mula sa ibang lokal, si kapatid na Loyola Manggubat, na lubos ang kanyang pasasalamat sa iyo dahilan sa kasiglahan at sa panunumbalik ng kasiglahan ng kanyang pangangatawan mula sa isang pagdalaw ng karamdaman. Nawa Panginoon ay patuloy mong patnubayan si kapatid na Loyola at ang kanyang sambahayan, gayon din po ang sangkalahatan ng iyong mga anak sa lahat ng mga lokal at mga dako na aming kinaroroonan, mga bansa na aming kinalalagyan. Lagi mo po kaming gabayan ng mga kadahilanan upang manatili ang kasiglahan ng aming mga pangatawan. Gayon din ang kapanatagan ng aming mga puso at isipan, ang buong kaligtasan ng aming mga katauhan mula sa maligalig na sanlibutan na aming kinaroroonan. Lagi po kaming alalayan, Panginoon, na sa tuwi-tuwi na, sa tuwing nagtatapos ang mga araw, kami po'y
hihimlay sa aming pagtulog, na dala-dala ang aming mga kapanatagan at ang dakilang pag-asa na kami muling mumulat sa kinabukasan ng aming mga buhay. Taglay pa rin ang patnubay at ang dakilang gabay ng iyong Espiritu na siya po naming pinahahalagahan sa bawat araw na lumilipas sa aming mga pagdadala ng buhay. Panginoon namin Diyos amang makapangyarihan sa lahat, muli po ang lahat ng mga bagay na ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Nangyari pong sa pamamagitan ng distansya ay lumuhod po yung kapatid natin nagpasalamat sa kanya, mula sa kanyang kinaroroonan upang tanggapin ang basbas ng ating mula sa pamamatnubay ng ating Panginoon. Kapatid na Loyola, ang gubat, pinararating ng Panginoon ang kanyang pamamatnubay mula sa iyong kinaroroonan sa pamamagitan ng kanyang kinakasangkapang mga ngaral. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at maambag sa iyo, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Tayo po'y umawi. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, narito po ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya. Narito ang salabing handog na ngayon ay sama-samang itinataguyod ng iyong mga anak, na bagaman
Aming nababatid na hindi man ikaw ang siyang tuwirang kakasangkapan o gagamit ng material na salaping ito, ay amin pa rin inihahandog sa iyo at patuloy na pinapangarap ng iyong bayan na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod na ngayon ay makararating sa iyong dakong sinapupunan upang ito naman ay maghatid ng karagdagang kaluguran sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo nawa, Panginoon, at iyong pahintulutan na ang halaga ng salaping ito'y magamit bilang mabisang kasangkapan ng iyong banal na iglesia sa pagtataguyod ng mga proyekto nito, gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid na may karamdaman, mga pagtulong sa mga kapatid na nangungulila, gayon din bilang kasangkapan ng iyong mga mangaral sa paghahatid ng iyong mga salita sa iba't ibang mga lokal upang ang iyong mga aral ay patuloy na marinig ng mga alipin mong mga tagapakinig. At iyong pong pahintulutan na ang ilang bahagi nito'y magamit din sa mga pamamahayag ng iyong mga katotohanan mula sa iba't ibang mga pagkakataon at iba't ibang mga dako sa pitin ng iyong banal na kaligtasan. Ang iba pa naming mga kababayan, datnan sila ng iyong kaunawaan upang kanila ring makilala ang iyong katwiran. Makasama namin sila sa loob ng iyong bayan, tumitiwala, nananampalataya sa iyong pong dakilang katotohanan. Panginoon namin Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping ito, ganap naming inihahandog, ipinagkakatiwala sa iyong banal na iglesia, sa pamamagitan naman ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doksolohin. Katiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga ngaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang suma sa mga langit, nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy pa rin maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan pa man. Maraming salamat po sa mga kapatid na nagbigay ng pagkakataon na ngayon ay maging saksi sa ating ginawang pananambahan. God bless you all po.